na kapag ikaw na nakokorek ng Diyos. At tayo po ngayon ay nasa number 6 na. Nandito sa verse 23, ganito po ang sinasabi ng Job chapter 5. Sabi niya, pagkat magiging kapanig mo, mga bato sa kabukiran, at magiging kaibigan, mga hayop sa kaparangan. Yan po yung verse na pag-aaralan natin ngayon. At ito yung patungkol sa koreksyon, sa pagdidisiplina. Ayun po, sabi dito sa verse 17 ng Job chapter 5. Napakaganda po ang sabi niya dito, mapalad ang taong dinidisiplina ng Diyos na makapangyarihan, ang pagtutuwid niya sa iyo'y huwag ipagdamdam. Napakaganda, sinasabi niya, mapalad, pinagpala ang taong dinidisiplina ng Diyos na makapangyarihan dahil yon, meron siyang makikita natin yung magandang dahilan bakit tayo ay tinutuwid. Okay, so basahin ko po yung ilang verses pa. Sabi dito sa Proverbs 12 verse 1, the one who loves discipline loves knowledge, but the one who hates reproof is stupid. Ayan, sabi doon, yung tumatanggap ng pagdidisiplina ay tumatanggap ng kaalaman, pero yung ayaw madisiplina, ayaw maturuan, ay medyo pangit ang salita ng Biblia para sa kanya. At sabi dito sa Proverbs chapter 3 verse 11 hanggang 12, sabi niya, my son, do not reject the Lord's discipline, and do not despise His correction, because the Lord corrects the person He loves, just as a father corrects the son he delights in. Ayan po, sa pagdating sa correction po, ay napakaganda ng correction. Kung makikita lang yung beauty ng correction. Alam niyo po, ako po ay na marami na po tayong napakinggan sa ating pong mga kasamang nag-live na po dito. At ngayon po, alam niyo, bilang isang pastor at tatay sa dalawang anak, ay yung pong pagdidisiplina ay hindi talaga pwedeng iwala. Yung correction ay hindi pwedeng iwala sa iyong pangunguna, sa iyong pangangalaga. Kasi po, talagang ang isang anak ay magkakamali at magkakamali. Yung isang anak ay may magagawa na hindi tama. At sabi nga doon, yung magulang na nagmamahal ay dinidisiplina yung kanyang anak. Alam niyo po, bilang magulang, hindi mo naman talaga gustong masaktan yung anak mo. Pero kailangan gawin in order na maituwid siya, maitama. At kapag natutunan na niya yun, makikita niya na isang pagpapala ang correction. So, ito po, sa atin pong pag-aaralan ngayon, ay makikita po natin yung dalawang bagay na ipinapakita dito sa atin sa Job chapter 5 verse 23. Ayan, ano nga sabi? Ulitin ko po. Pagkat magiging kapanig mo, mga bato sa kabukiran, at magiging kaibigan mo, mga hayop sa kaparangan. Ayan, napakaganda na itong verse na ito. At kaya nyo pong pag-aralan natin ang dalawang bagay na ito na ipinaalala dito sa aklat ng Job chapter 5 verse 23. Ayan. Una, sabi niya, yung mga bato sa kabukiran, magiging kapanig mo. Sabi nga doon sa English, for thou shalt be in league with the stones of the field. Ayan. Sa number 1 po, doon sa una, sa bato, alam niyo po, yung stumbling block ay pwede po nating maging stepping stone. Ayan. Okay, kapag sa realidad po, kapag nagsabi natin, nagbungkal ka, nag-araro ka, at dahil magtatanim ka pero nandun na sa pag-aarara mo, ang daming bato, sa pagbubukal mo, ang daming bato, anong mangyayari sa iyo? Maiinis ka, magagalit ka, kasi bakit? Ang daming sagabal, ang daming bato. Ang tendency nun, yun nga, magagalit ka, or ang darating sa iyo is hihinto ka na lang
Dahil sa tingin mo, hindi magiging progresibo ang gagawin mong pagtatanim. Pero kapag pinairal mo ang kahinahunan at sa halip na magreklamo, ay ilagay mo ang mga bato sa dapat nitong kalagyan, pwede mo itong gawing, alam niyo po yung tawag namin dito sa palayan, yung daanan. So, pwede mo itong gawing pilapil o daanan at isa ding proteksyon para sa iyong pananim. Kaya po, kapag ka maraming bato sa pagtataniman mo, talagang hindi makakaramdam ka, hindi maganda eh. Kasi bakit? Mahirap magtanim. Pero mo, magtatanim ka, tapos ang daming bato. It's either mainis ka, magalit ka, or huminto ka na lang, itigil mo na lamang yung gagawin mong pagtatanim. Sa atin pong buhay Kristiyano, yung mga bato na ito ay masasabi po natin na ito pinagre-represent sa mga taong sa tingin natin ay napakatigas. Ayan. Kinatatakutan mong harapin, mga taong sa tingin mo ay napakatapang at kalaban mo. Kaya minsan, ginagawa mo, nakikipagmatigasan ka na din. Yan, yung ginagawa natin, nakikipagmatigasan na tayo. Pinairal na ang pride at ang sinasabi mo na sa sarili mo, bakit ako magpapaapi? Bakit ako papaapi sa kanya? Lalaban ako, alam ko, nasa tama naman ako. Ngunit kapag tinanggap natin ang pagtutuwid ng Panginoon at pinagtagumpayan mo yung pride at paglaban, ang pinairal mo ay ang kababaan, itataas ka ng Panginoon. Yung mga batong hadlang sa'yo, gagawin ng Lord na stepping stone at magiging mabait sila sa'yo. Alam niyo po, yung ganoon na yung mga bato, talaga nagre-represent po yan na yung mga taong matitigas na dahil makita mo pa lang, natatakot ka na, andun na, aayaw mo na. Kapag mayroong mga ganong taong matatapang, yan yung nagdadala sa'yo ng pagkatakot, nagdadala sa'yo ng discouragement. At dahil doon, ayaw mo nang magpapatuloy. Pero ang sabi, ang pangako, ang sabi doon sa 5 verse 23, yung mga bato sa kabukiran, magiging kakampi mo. Magiging kakampi mo. So, kapag pala nagpa-under tayo sa correction ng Panginoon, magiging kakampi natin yung mga bato na yun. Yung matitigas na yung kinatatakutan natin, magiging kakampi natin. Imagine, meron kang kakampi na matigas, meron kang kakampi na matibay. Madali ang magtagumpay para sa'yo. Napakabuti na meron kang kakamping ganon. At paano nga ba mangyayari yun? Paano natin magiging kakampi? Sabi ko doon, kailangang mag-undergo tayo sa correction ng Panginoon. Kasi maaaring kaya laban sila sa atin, maaaring kaya nakakaramdam tayo ng takot, sapagkat merong mga bagay din sa atin na kailangan talagang i-correct. Merong hindi maayos sa atin. Sino bang mga example ng mga taong matitigas na yan? Naglagay ako dito ng mga example na sino ba yung mga tingin natin mga taong matitigas. Minsan, yung mga may-ari ng inuupahan natin. Yung mga landlord na masungit, na hindi pa nadating yung due date ng renta ay talaga namang papasyal-pasyal na at kapag makiusap kayo, napakasungit. Halos ayaw mong lapitan. Minsan naman, yung among mahigpit. Yan yung mga batong matitigas. Among mahigpit na hindi mo malaman kung paanong gagawin mo kung nagtatrabaho ka. Kumbaga, inis siya sa'yo. At dahil mahigpit siya, hindi ka makalapit. Iniisip mo, susuko na ako, kaya hindi na kaya ako magpapatuloy. Di kaya naman, kontrapelong manggagawa. Yan ba? May mga kontrapelong mga manggagawa, kasamahan worker, kasamahan sa church, na eto makita mo pa lang, parang ayaw mo nang tumuloy. Ayaw mo nang magpatuloy. Minsan naman, sabi na elder na nakakatakot. Kapag nakita ko yung elder na yun, nakatatakot na ako. Ayan. Mga batong matitigas. Mga batong matitigas na natatakot ka na. Pero alam niyo po, ang pangako doon, sabi doon, kapag ikaw ay nag-under sa correction ng Panginoon, yung mga batong matitigas, magiging stepping stone mo yan. Kaya napakaganda po ng correction. Makikita natin na, pagpapala pala talaga ang maituwid ng Panginoon. Dahil, kaya naman, maaaring natatakot tayo sa mga ganong pagkakataon, kasi
meron pa talagang hindi okay sa atin. Bakit kaya nagsusungit sa atin? Bakit kaya ganito, ganyan? Isang bagay, maaring meron pa talagang mga bagay na kailangang ituwid po sa atin. Okay, yung mga bato na nagiging hadlang sa paglilingkod natin at pagpapatuloy sa Panginoon ay magiging batong tuntungan na ng bawat isa para umakyat sa panibagong stage ng pananampalataya. Ang batong sana ay magpapabagsak at magpapahinto sa iyo, pero dahil nagpakorek ka, ay ginawa ng Diyos na batong tatapakan mo. Pakyat para maabot mo ang mga bagay na sa iyo ng Panginoon, makakarating ka sa pinakamataas na pagkatawag sa iyo ng Diyos. So, ano po talaga, yan, maya po meron po akong isang pangyayari sa akin na nung una doon sa katabi po na katabi nung tindahan namin doon, ewan ko, medyo na-share ko na nung minsan ito, na yung pong katabi namin yun, mag-asawa matanda na masungit, ayaw nila sa amin kasi medyo meron silang hindi pagkakaunawa nung may-ari nung inuupahan namin, magkamag-anak sila. So hindi magandang trato rin sa amin, kaya medyo natakot po ako. Alam niyo po, nung time na yon, pinag-pray namin yun, pinag-pray ko rin po yun, at pinag-isipan ko paano kaya mawiwin itong tao nito, paano kaya lalambot sa akin ang kalooban nito. Ayan, alam niyo po, dumating yung pagkakataon, naka-close ko po yung mag-asawang matanda. At hindi na siya naging masungit sa amin. At yun nga po, siya po yung dumating nitong year na ito, siya po yung nagbigay ng pabor sa amin sapagkat ibinenta nga po nila yung bahay nila. At kahit maraming nagnanais na sulutin sa amin, na kumbaga sila ang makabili. Alam niyo po, kahit mas mahal yung ibibili nila, mas mahal nila bibilhin, hindi nila doon ibigay-nigay, kundi sa amin po nila ibinigay. So yung makikita ko doon, yung bato na matigas, yung naging kakampi at nakuha po namin yung pabor. So ito pa po, yung pangalawa, sabi doon, at magiging kaibigan, mga hayop sa kaparangan. Ayan. Yung pong enemy mo, magiging friends mo. Okay. Yung mga hayop na gala, walang amo yan, kadalasan maiilap at matatapang. Pero kapag natutunan mo silang i-handle, magiging mabait sila at maamo sa'yo. Ayan. Maraming tao mailap, ayaw makikijoin. Yan po, di po ba may mga ganun tayo, ayaw makijoin. Kahit magpa-share, ayaw na, lalo na kung nakikita ka naman na masungit din. Ayan po may mga taong ganyan, ayaw magpa-share, ayaw man lang makajoin. Pero pag nakikita ka nga masungit din, madamot, tamad, mayabang at kung ano-ano pa, yan po. Kaya minsan, galit din sila sa atin Pero ito po, kapag tinanggap natin ang correction ng Diyos at sinunod natin siya, nakita ang pagbabago sa ating buhay, ang mga taong mahirap ilapit sa Panginoon ay magiging kaibigan natin. At madali nang maipakilala sa kanila ang Panginoon sapagkat nakikita sa buhay mo ang kagandahan ng pagpapasakop sa Lord. And po, yung mga sabi nga yung mga hayop sa kaparangan, kapag ka yung hayop malayang-malaya, mailap yan mailap. Pero sabi doon, magiging kakampi mo, magiging kasama mo. Ayun, napakahirap pero kapag tayo po ay nagpatuwid sa Panginoon, nagpakorek tayo sa Panginoon, makikita natin na napakaganda sapagkat yung mga taong maiilap, yung mga taong ayaw sa'yo, gugustuhin ka na at magiging kapanalin mo na. Okay. So, yun po. Kailangan lang po nating patuloy na mag-humble sa pagdidisiplina ng Panginoon. Hindi magiging mahirap sa atin ang mga battle na ating kakaharapin dahil kahit mismong ang kaaway, titiklop sa'yo. Bakit? Kasi nasa pagsunod ka. Nasa under ka ng pamahalaan ng Diyos. At anong gawin niya sa'yo? Sa Diyos sila mananagot. Ito sa pangalawa, yung mga hayop sa kaparangan, magiging kaibigan mo, mga hayop sa kaparangan. Biruin mo, maging kaibigan mo yung mga hayop sa kaparangan. Ibig sabihin, nakapag-build ng maayos na relationship. Bakit? Kasi nagpapasakop tayo sa Panginoon. Dahil doon, makukuha natin yung kanilang loob.
Alam niyo po, yan yung buti na tayo po ay nagpapa-under sa correction ng Panginoon, na tayo po ay nagpapadisiplina sa Panginoon. Alam niyo po, bago po ako magtapos, meron po akong isang kwento po sa inyo na kwento na isang usa at isang kalabaw. Ayan, yung kwento ng isang usa at ng isang kalabaw. Yung usa na pumunta siya kay kalabaw. Sabi ni usa, alam mo kalabaw, ang dami ko ng lugar na napuntahan. Ang dami ko ng batis na nainuman. Na talagang nakapamasyal ako at ang daming sariwang mga damo ang aking nakakain. Pero ikaw, tingnan mo ikaw, nandiyan ka lang sa amo mo. Nandiyan ka lang na ang laki-laki mo naman, lakas-lakas mo, hindi ka man lamang gumala. Tingnan mo ako, malaya ako. Nakakapunta ako sa kung saan-saan ko gusto. Sabi naman ni Kalabaw, okay lang, kontento naman ako dito. At ako'y nagtatrabaho, nakakatulong ako sa aking amo. Ngayon, isang araw, may dumating na mga lalaki na may mga daladalang baril. At yung palang mga lalaking ito ay mga mangaso. Ngayon, nakita sila ni Usa. Sabi ni Usa, nagpunta siya kay Kalabaw. Sabi ni Usa, Kalabaw, alam mo, may mga taong mga may baril. At hindi ka ba natatakot? Baka tayo ay barilin ng mga yan, mapatay tayo. Umalis na tayo dito. Sabi ni Kalabaw, ganun ba? Kung ganun, mabuti pang umalis ka na, tumakas ka na kaagad. Dahil delikado. Pero ako, hindi ako aalis dito. Dito lang ako. Sabi ni Usay, bakit naman? Kasi kako, pag pinakialaman nila ako, bahala sa kanila ang amo ko. Mananagot sila sa amo ko. Nandun na, sabi ni Kalabaw, mananagot sila sa amo ko. Ako'y protektado ng amo ko. Alam niyo po, minsan ganyan tayo. Gusto natin yung malayang-malaya nandoon na nagagawa ang lahat. Pero eto po kapag nagpa-under po tayo sa correction ng Panginoon, nandoon ang kanyang pagpapala, nandoon ang kanyang correction, nandoon ang pagsama ng Diyos. At napakaganda po na tayo po ay nagpapakorek sa Panginoon. Dahil muli, sabi doon, kapag nagpapakorek tayo sa Panginoon, yung mga bato na tingin natin ay problema, yung bato na tingin natin ay matitigas, matatapang, pero pag nagpa-under tayo sa correction ng Diyos, magiging kakampi natin ang mga bato na yan, at yan ay magsisilbing stepping stone. Yung mga hayop na sa tingin natin, hindi natin makahalubilo, hindi natin makasama. Pero kapag nagpatuwid po tayo sa Panginoon, magiging kaibigan natin sila. At ang Diyos po ay mapaparangalan sa atin pong buhay, tayo po ay pagtatagumpayin ng Panginoon. So nawa po sa hapon na ito ay meron po tayong bagay na natutunan na nakita natin yung kagandahan, yung beauty ng correction, na kapag nag-undergo tayo, nagpasubmit tayo sa Panginoon, ano ba yung itinutuwid? Ang itutuwid lang naman ng Panginoon talaga yung mga mali sa atin. So kapag tinutuwid tayo, sabi nga, maggalak tayo, sabi doon sa verse 17, mapalad tayo sapagkat nandun makikita mo, mahal ka ng Panginoon. At alam niyo po, ako bilang magulang din, hindi ko naman itutuwid ang anak ko kung hindi naman nakikita kong kakamali. Ibig sabihin lang, kapag tinutuwid, tatama na. Kaya, kapag tayo po'y tinutuwid, magalak tayo, sapagkat mapalad tayo, sapagkat maayos na po tayo dahil kinokorek. So, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos sa makapangyarihan, kami po'y nagpapasalamat sa hapon na ito, na minsan pa ay nakita namin, Panginoon, ang kabutihan ng pagpapatuwid sa iyo, Panginoon, na ang kabutihan, Panginoon, ng correction, O God, na iyo pong ginagawa sa aming pong buhay, na Lord, sa panahon nga ng correction, maaaring hindi namin maintindihan, hindi namin maunawaan, ngunit Lord, tunay nga, O God, ang iyong salita, Panginoon, O God, ay nagpapakita, Panginoon, na kung kami ngay tinutuwid mo, Lord God, kalooban mo, Panginoon, na maging maayos kami. At dahil naituwid mo kami, O God, kakamtin namin ang mga pagpapala, ang pabor mo, ang protection mo, na laan po para sa amin. Kaya, O God, maraming salamat po sa buhay ng bawat isa na
na kayong tinuturuan sa pamagitan ng Bible study. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So God bless you po.